Okay mga boss idol, at panibagong tips at tutorial ulit tayo, Badya REP Sleep. At ang problem nito ay biglang namamatay. So habang nakatakbo siya ay bigla siyang namamatay at nawawalan na rin yung ilaw ng dashboard. So ang problem nito mga boss idol, direct to the point na tayo. At pwede tayong gumamit ng test light para ma-check natin yung linya ng kuryente. Pero dito sa tutorial natin mga boss idol ay diretsuhin na natin kung ano yung nagiging problema dito. Pag biglang namamatay yung unit natin ay ibig sabihin nawawalan ng supply ng kuryente yung kanyang gasolina kaya namamatay siya. At nawawalan rin ng ilaw ang ating dashboard. So kita nyo po yan mga boss idol. So hinawakan ko lang no at umilaw na siya. At pag binitawan naman natin ay nawawala. So nandito sa wiring yung problema mga boss idol. Ang nagiging sanhi po ng problemang ito mga boss idol ay ang kanyang mga sakit. Dahil habang tumatagal ang ating unit ay nagiging marupok yung ating wiring. Lalo na dito sa mga sakit niya mga boss idol. Kaya ang gagawin natin ay i-check natin yung mga linya ng kuryente dito sa socket. At dito pala mga boss idol ay natanggal na natin yung socket at makikita natin dyan no, na nagkukulay green na yung mga wiring. At meron na rin siyang putol na linya. At ganyan po yung mangyayari sa mga wiring natin sa ating mga unit mga boss idol pag tumagal na yung unit natin. Nagiging marupok yung mga wiring natin dito sa socket. Kaya kung ikaw ay may Badya RE at para maiwasan yung ganitong mga problema, mas maganda siguro na lagyan natin ito ng anti-rust para hindi siya madaling masira. At dyan mga boss idol no, dahil alam na natin yung problema, magwa-wiring tayo. So tanggalin natin yung fuse box para hindi tayo mahirapan sa pag-wiring. At dahil nga sa may nakita pa tayong problema dito mga boss idol, napansin natin na malapit na ring bumigay yung ibang linya. Kaya ang gagawin natin ay ida-direct na natin to lahat para hindi na magka-problema yung ating customer. Pwede po natin itong palitan ng bagong socket mga boss idol, yung heavy duty. At dahil wala naman tayong available na ganong socket, ang gagawin natin ay ida-direct lang muna natin yung linya. At ito na nga mga boss idol, naputol na natin yung socket. Pinutol po natin yung socket mga boss idol dahil may mga ibang wiring na malapit na ring bumigay. Kaya ida-direct na natin to lahat. So ito po yung unang socket na natanggal natin mga boss idol. No? Kita naman natin sa video na malapit nang bumigay yung ibang wire. Dahil inalog-alog ko pa lang ay naputol na yung iba. At dyan pala mga boss idol ay nagupit na ako ng shrinkable. Shrinkable tube po yung gagamitin natin. Dahil pag gumamit tayo ng electrical tape ay pwedeng bumuka yung electrical tape. Samantalang itong shrinkable ay palaging nakadikit sa kanyang wiring. Kaya ina-advise ko na mas magandang gamitin yung shrinkable. Ayan, so ipasok na natin yung mga shrinkable dito sa kanyang mga wiring. At ito na yung gagawin natin mga boss idol, wire to wire na tayo. May color coding naman dyan, so i-make sure lang natin na hindi nagpalit-palit yung mga wiring natin para maiwasan nating masira yung unit. Ayan, at ayusin lang natin sa pagkabit para make sure tayo na hindi ito matatanggal. Saka naman natin ipasok yung shrinkable tube dito sa kanyang pinagdugtong natin na wiring. At pag naipasok na natin siya doon sa wiring natin, gamitan lang natin to ng heater or lighter para dumikit yung shrinkable tube sa kanyang wiring at para makakapit siya ng maayos. At ulitin lang natin yung pagkabit natin ng wiring at shrinkable tube sa mga wiring hanggang sa mabuo na natin yung buong wiring na pinutol natin. A few moments later. At ito na po yung itsura mga boss idol sa pinagdugtong natin na wiring. Pagkatapos natin lagyan ng shrinkable tube ay binalot pa natin ng electrical tape para make sure tayo na solid yung ating trabaho. Ayan, at pwede na natin itong i-check mga boss idol. On lang natin yung ignition. Ayan mga boss idol, mailaw na siya. Siyempre ay under na to. At okay na mga boss idol, at check na rin natin yung signal light, horn at saka wiper kung gumagana. At dito naman sa kanyang headlight, kita natin sa reflection ng salamin ay isa lang yung nagpa-function. At wala siyang high beam, yung low beam lang yung gumagana. At yung i-check naman natin dito ay ang kanyang relay. At nandito po sa ilalim ulit ng dashboard yung ating relay. So dalawa ulit yung ating relay mga boss idol, iba yung sa low beam at iba rin yung sa kanyang high beam. At nakita ko dito ay putol na yung high beam na relay. So kulang na siya ng isang pin at naiwan dito sa socket ng headlight yung kanyang pin ng relay. Ayan, at ipakita ko ng malapitan mga boss idol para makita nyo ng maayos. So kita nyo dyan sa relay mga boss idol, putol na yung isang pin at yung sa kabila naman ay okay pa. At dito sa kanyang socket ng relay ay naiwan yung pin ng relay. At ito naman yung bagong relay na ikakabit natin mga boss idol, genuine na Badya relay. At dito sa shop namin ay puro genuine lang po yung ikakabit namin.
Puwera na lang po doon sa mga aftermarket na horn. So gamitan natin siya ng universal relay. Ayan, at kakabit na natin mga boss idol. Hindi ko pala na ipakita sa inyo mga boss idol na natanggal na natin yung naiwang pin dito sa kanyang socket. Ayan, at pwede na natin i-testing. Tignan na lang natin sa reflection ng salamin kung may high and low. So okay na po yung high and low beam mga boss idol. Relay lang po yung problema. So hanggang dito na lang, solve na po yung problem ni customer. At maraming salamat po sa inyong panonood. God bless and see you in my next video mga boss idol.